O ayan na, nasagot ko na lahat ng tanong nyo. Okay, dumako na po tayo sa ating unang reaksyon at ito nga po ang Tingog Party List. Bibigyan lang po natin ng pasasalamat ang Tingog Party List dahil po sila po ang isa sa mga nanguna sa pag-rescue, sa pagtulong ng mga nasalanta ng bagyo. Palakpakan natin ang Tingog Party List! Okay, yan po ang mga nanguna dyan po sa pag-rescue dito po sa ating bagyong nagdaan. At meron pa po na bagyo at mag-ingat pa rin kayo. Eto po. Yan po ang Tingog Party List ha. Huwag natin lagyan ng ano kasi mag-ano eh. Baka maka-copyright pa tayo ng music. Ayan, kitang-kita nyo po ang Tingog Party List. Grabe talaga Tingog Party List, maasahan mo. Pera bola hindi porket pera bola po talaga. Kasi marami po akong mga kaibigan sa ibang lugar, sa Visayas, talagang ibang klase po pag tingog. Lapit talaga sa tingog na pagbibigyan po. Ayan po, ang Tingog Party List. Ba't wala yung Sara Duterte maingay? Wala, no? Nasa swimming. Yan, oh. Oh. Yan ang galawang Tingog Party List. Bagyong Tino Relief Operation. Ang tinig ng bayan. Nakikinig, nagsisilbi. Tingog! Ayan po, truck po ang pinadala ng Tingog Party List sa Bagyong Tino. At shoutout po sa Tingog. Saludo po kami sa inyo. At hindi nyo pinababayaan ang ating mga kababayan sa mga nasalanta ng bagyo. Okay, ganun din po. Siyempre, gusto natin pasalamatan. Ito po, siyempre, si Leni Robredo. Nakita nyo naman po, Angat Buhay Party List. Andin yan po. Angat Buhay Party List, Leni Robredo. Di ba? Nakita niyo po, si Leni po ay ngayon po ay naisa sa ayos at maganda rin po ang takbo ng relief operation diyan sa Bicol. Kasi nga po ang Bicol, Camarines Norte, Camarines Sur, ang mga nasalanta. Yan po ay ang Bicol, kabikulan natin. At sila po ang natamaan kasama ng ano ba to? Aurora. Ayan, kasama po ng Aurora. So, nakita po natin si Leni ay talagang ibang klase rin po ang Angat Buhay Party List. Ang ibig sabihin ng tingog ay tinig. Tinig. Okay. Thank you po. Yan na. And nasan si Sara Duterte? Tahimik. Bakit po? Nagswi-swimming po. Nagpapasarap. Anong klaseng Ayan ba ang future president? Walang kwenta, walang modo, puro ka-abnormalan lang. Ano mga DDS? Ayan ba future president nyo, mga talipandas kayo? Anong ginagawa? Nandun sa Mauban, Quezon. Nasa Mauban, Quezon, nagsuswimming, lumalandi ang impacta. Siyempre, sasabihin ng mga DDS, di ba? Sasabihin ng mga DDS, hindi naman niya trabaho yan eh. Anong hindi niya trabaho? Trabaho natin bawat Pilipino to. Trabaho ng gobyerno to, mga tanga. Yan po ang vice president nyo. Andon. Nagsasayaw-sayaw sa beach. Samantalang mga kababayan natin, lumulubog sa baha.
Anak ng butete. Yung mga vlogger nila, nagsasaya kasama si Ombudsman. Mga tanga. Oh. Sarap buhay. Oh. Pagtapos niya mag-party-party, didiretso sa dahig. Ilang beses na ginagawa ng presidente niyo yung kupal. What the fuck? Oh. Ganyan ba ang presidente nyo? Nagkukupal. Wala kang puso, hayop ka! Oh. Okay lang sana kahit magbuhat ka lang ng mineral water, impactang Sara. Magpakita ka lang, mahilig kang camera-camera. O pagbalik mo, anong gagawin mo? Magtatanim ka na naman ng puno. Ha? Sira ulo. Una, Taylor Swift. Nung bumabagyo tayo, Taylor Swift. Nung isa pang bagyo natin, umatin pa ng kasal. Nagsasayaw-sayaw pa sa kasal. Oh. Akala yata makakalimutan natin to. Oh. Yan ang presidente nyo. Walang pakiramdam. Ha? Ang gusto sila paglilingkuran. Abay, tanga. Oh, ganyan ba yung public official? Ganyan ba? Ano pa sabi niya? Kung nalaman niya lang daw po na iiwanan niya daw yung nanay niya doon sa Taylor Swift at uuwi siya. Kita mo, binubobo tayo. Oh. Yan ang presidente niyo, mga inutil. Oh. Yan ang presidente nyo. Isaksak nyo sa ngalangalan nyo. Walang puso sa Pilipino. Ang ginagawa lang dito, mamerwisyo, mamamatay tao, magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Yan. Oh. Anong sabi niya pa? Yung kaya daw po siya nagpupunta sa iba't ibang bansa, nalulungkot daw ang OFW. Nalulungkot daw ang mga OFW kaya siya nagpupunta, nai-stress. Pero later on, lumabas na ang tunay na dahilan. Naghanap siya ng bansa para sa paglalagakan ng betlog na korduroy ng tatay niya. Patayin mo si BBM. No joke. Oh. Yan, okay, tamo. Ganito tayo dito. Given the fact naman talaga yan eh. Kung sa sarili nilang lugar, hindi niya mga matulungan. Yung bobo niyang kapatid na si Pulong, di ba? Namigay lang ng yero. Putek, proud ka, namigay kang 2,000 na yero. Saksak mo sa baga mo yan, tanga. Wala kang puso, hayop ka! Ginawa mong mga itlog yung mga dabawenyo. Ginawa mong itlog na nilalagay mo sa incubator. Ano ba yan? Itlog ba yun na sa lanta? Pader nila, yero. Bubong, yero. Sahig, yero. Ano yung incubator? Diba? Ganyan na nangyari kay Ganyan na nangyari kay Jay Sonsa nung binigyan ni Duterte. Puro kita mo si Jay Sonsa ngayon, pinagliis sa kulob. Diba? Tamo si Jay Sonsa, pinagliis sa kulob. Oh. Pinapaiyak po ni Yusikler, madagdag ko lang to kasi baka pumasok ako ngayon sa
Ako po ay pupunta at kakausapin ko si Yusik Claire sa Malacanang. Yeah! Ha? Baka pumasok po tayo sa Malacanang, ha? Abang-abang nyo lang po yan, ha? Doon tayo sa PCO press briefing. Magtatanong tayo doon. Yusik Claire, bukod sa tanga-tanga po yung mga DDS, ano ba sasabi nyo na si Sara Duterte po ay piniling lumandi kaysa tumulong noong bagyo? Okay, basahin natin to. Si Jason sa ang pinaglihi po sa silayon. Ang kulay silayon to. Kulay silayon at ngipin niya ay pinaglihi sa silayon. Dahil nung pinanganak ng nanay niya to, 6 months lang to pinanganak na eh. Okay? Kaya hindi po fully developed yung ngipin niya, 2 lang. Kasi 6 months lang eh. Kasi po ayon sa akin, ayon sa pag-aaral, kailangan maka 9 months ka para fully develop. Siya hindi na fully develop eh. Yung bagang niya, dito lang nagkaroon, no? Dito lang yung bagang niya, eh, no? Diba tayo may mga ano tayo dito? Gums. Si Jason sa dito lang yung gums, patusok pa dito 2. Mahimig ng pananakot ang tagapagsalita ni Bongbong Marcos. Sabi niya kapag sumali ka sa anti-corruption rally, ang mga Kingdom of Jesus Christ at sumigaw ni sila ng Marcos resign, isa lang ang ibig sabihin nun, malapit nang ipatapon si Pastor Kibuloy sa Amerika sa pamamagitan ng extradition. Malapit nang ipatanggal si Joel Villanueva at may kalalagyan si Senator Marcoleta. Dapat naman talaga eh. Ano gusto mo? Protektahan mo yan. Ha? Ano gusto mo? Protektahan mo yung mga magnanakaw. Tanga ka rin pala eh. What the fuck? Ano ayon? Kumakulong si Joel is Lord. Kumakulong si Marcoleta sa sobrang kasinungalingan niya. Tanga ka rin pala eh. Oh. Yan ang mahirap sa'yo. Yung utak mo kasi, kasama ng ngipin mo, hindi pa fully develop. Oh. Kasi nung pinanganak to si Jason sa, putik tinago to. Tinago talaga. Binalot to ng 15 kumot. Kita mo yung kulay talaga, oh, kulob. Ewan ko sa sobrang busy ni Yusek Castro sa kakadepensa sa mga malawakan na kawan sa Marcos administration, nakalagtakaan niya ang bagong tagubilin ng Korte Suprema patungkol sa extradition of Filipinos to countries with whom the Philippines has an extradition treaty. Ang dami naman sinasabi nito. Ha? Nang molestia ng minor de edad, ang dami mong hanas. Nang molestia na ng minor de edad eh. Ano mo bang ilalaban mo doon? Jason sa? Ha? Kinangkong niya ang minor de edad. 12 years old, 13 years old, 14 years old. Ha? Wala ka talagang utak eh. Malamang hindi niya rin alam na matagal nang binasuran ng hukuman ng kaso laban kay Senator Villanueva at ano naman maaari nilang gawin kay Attorney Marcoleta. Attorney Claire, kung kinikilabutan na kayo sa susunod na malawakang kilos protesta laban sa korupsyon at pinapalaya si Bongbong Marcos sa palasyo, oy, fake news sa fake news. Huwag mong idaanin sa pananakot ang taga-KOJC at maging mga taga-INC at Jesus is Lord. Anak ka ng weteng, fake news sa fake news. Masama ang tabas ng dila mo, Auntie Claire. Alam mo, Jason Sass, masama damas ang dila ni Yusik Claire. Ikaw masama yung mukha mo eh. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Si Yusik Claire masama ng tabas ng dila. Ikaw buong pagkatao mo masama. Yung mukha, yung itsura mo kulob. Yung hininga mo brutal.
Ha? Yung hininga mo brutal eh. Pwedeng super weapon eh. Kaya asset ka ng Pilipinas, pwede ka namin ipanlaban sa China eh. Bubuga mo na yung China, putek, malalanta lahat sila. Baka i-call kayo dyan sa Malacanang na malalaking religious organization at movement at pagsisiyan nyo ng kayabangan at pang-aabuso. Bakit naman makikialam ang religious movement? Di ba? Bakit mangyayalam? Oh, bakit mangyayalam sila? Hindi sila dapat mangyayalam. Respeto po sa mga religious movement dyan. Pero anong silbi nila para makialam sa gobyerno? Hiwalay nga yung church and state eh. Oh, pwede lang sila mag-rally, maglabas sa loobin nila. Pero bawal silang mangyayalam sa gobyerno. Enchendes? Ha? Bao? Hininga? Kahit anong gawin mo, Jason sa hindi na babango ang hininga mo. Listerine has left the world. Ha? Nabalitaan ko nga, yung Listerine ginagawa mo ng tubig. Wala pa rin nangyari. Ha? Asikasuhin mo, ilang dentist na ba ang napatay dahil sa'yo? Ilan na nagbuwis ng buhay na dentist para lang isalbay ang ngipin mo? Yun ang asikasuhin mo. Dahil si Yussi Claire, with evidence niyang pinapakita ang lahat-lahat. Eh ikaw, anong ginagawa mo? Lahat na lang pinake news mo. Pinipake news nyo ngayon yung Dolomite. Yung Dolomite, ano nangyari? Puro basura. Hindi mo kaya si Yussi Claire. Dati-rate, masaya kayo. Wala si Yussi Claire dyan. Pero ngayon, puro Yussi Claire na ang laman ng isipan nyo. Sa gabi, hindi ka na nga makatulog, kakaisip mo kay Yussi Claire, di ba? Di ba? Pagtapos mo sa pagbablog, diretso tulog ka na kasi hindi ka nagtututbrush eh. Wala nang silbi ang toothbrush sa'yo. Di ba? Wala na, Jason, sa kahit anong gawin nyo, manipulasyon, wala na yan, detected na. And hindi, alam mo sa tingin nyo, sa tingin yata ng mga to, sila lang yata ang may supporters. Pinagmamalaki nila. Yung dilaw nga, tsaka pink, isipin nyo, mag-transition government tayo, umupo si Sara. Sa tingin nyo, mapayag yung mga dilaw at pink? Na si Sara? Ano akala nyo sa dilaw at pink? Hindi pa nga sila Hindi pa nga sila nagsasalita, tahimik lang sila eh. Ano akala nyo, papayagan nila si Sara presidente? Nababaliw ba kayo? Feeling nyo kayo ang pinakamalaking grupo, luluga-luga lang kayo sa kanto? Yan ang mahirap sa'yo, Jason eh. Kapag 6 months talaga pinanganak ang isang tao, ay hindi tao to eh. Impacto to eh. Yung mga dilaw at pink, parang sinabi nyo wala rin. Wala sila dito sa Pilipinas. Sila nga lang, tignan nyo, sa lahat ng pag-rally, lahat tinabla. Miski kami, tinabla sa People's Power Monument. People's Power. Sila lang pwede doon. Isipin nyo yun. Dilaw lang ang nakakapag-organize doon. Miski nga kami, tinabla kami doon. Pero okay lang, nirespeto namin. Yun ang hindi nyo naiisip eh. Hindi nyo pwedeng ilutang-lutang ang mga utak ng tao ngayon. Doon tayo sa reality, real talk. At ang real talk natin dito, yung hininga mo, hindi na nagbabago. Magpakailanman, di magbabago.
ang sumisingaw sa iyong nguso. Ang baho talaga. Patayin mo si BBM. No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay
isang kainin